Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa ko na leg band tattoo. Bali dito sa pyesa na to, ang gamit kong needle is 7RL at saka 11RS lang. So sa power line, eto yung ginagamit natin dito, 11RS po yung gamit natin dyan. Bali ang diskarte po sa paghagod ng 11RS pag gagawa tayo ng power line, dapat po mabagal lang po yung hagod natin, tapos medyo mataas yung bolts para hindi po magputol-putol, tsaka para maayos yung pasok ng tinta sa loob ng balat. Kasi pagka medyo binilisan natin yung hagod, tapos medyo nasa tamang bolts lang tayo, medyo mahihirapan tayo papasukin yung tinta. Kasi pagka malalaking size na ng needle yung mga ginagamit natin, medyo nahihirapan siyang pumasok sa balat. So ang diskarte pong ginagawa ko pagka ganun, tinataasan ko po yung bolts kapag mga gumagawa ko ng mga gantong line, mga power line. Syempre mas maraming needle, mas nahihirapang pumasok ng sabay-sabay dun sa balat, kaya kailangan natin dahan-dahan, tapos medyo mataas na bolts. Yun lang po yung yung sinishare ko, yun lang po yung experience ko o yung na-discovery ko sa akin. Hindi ko sinasabing lahat ng artist ganun yung diskarte sa paggawa ng mga power line na gaya ng ganito. Bali gumamit din pala ako ng 15 Magnum dito sa gitnang part na to, kasi inisip ko na hindi ko na siya lilinyahan, so 15 M1 lang gamit ko. Kung mas maliit dyan siguro yung nasa design, siguro ang gagamitin ko lang mga 11 o kaya 9, pero ito kasi halos sakto lang yung 15 Magnum. Hindi mo na kailangang mag-line para kunin yung shape nung pinaka nasa gitnang part na to, kasi pwede mo nang hagurin siya ng 15 o ng Magnum nang hindi nililinyahan. So mas nakakabawas sa trabaho, tapos yung oras medyo nababawasan din. So mas mapapabilis tayo kung hindi na natin lilinyahan yung part na yon, kasi solid black lang naman siya, kayang-kaya na po ng Magnum. So ito 7RL na po yung ginamit natin dito, tsaka natin siya isi-shade ng 11RS. So sa paggamit ng 11RS, pag nag-shade kahit nasa normal na bolts lang, kasi hindi naman tayo nagpa-power line, so circular lang din po yung hagod natin. Kasi pagka RS po ang gamit, medyo madali naman pong ipasok sa balat yung ink kapag RS po yung gamit natin. So ito 11RS din, power line ulit yung ginagawa natin dito. Ganun pa rin, mababang bolts, mabagal na hagod, tapos medyo mataas na bolts, siguro mga nasa 7.5, depende sa lakas ng makina nyo. Kung malakas pumalo, di siguro pwede tayong magbawas ng bolts, o kaya kung medyo mahina naman, mas kailangan nating lakasan yung bolts na gagamitin natin pag gagamit tayo ng RS. So dito, ayan, paikot lang. Tapos yung diskarte ko ng pag-i-stencil niyan, hindi ko po siya binuong stencil talaga. Kumbaga may putol, hindi ko siya pinagdugtong, kasi hindi talaga nagtutugma yung ganon, lalo na pag ganito ang mga band tattoo, ano ba, mga armband, yan. Yung pinaka iniiwan kong space, piniprehan ko na lang po hanggang sa mapagdugtong ko siya. Pero medyo dadayain mo yung pattern para magmukha siyang walang putol. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyong maiksing kaalaman. Subscribe ng ating YouTube channel, Lanciel RP Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial. Yun lang, maraming salamat.